tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Nagtatampo na naman kayo siguro kay Itay, ano ho? Paano? Wala na siyang oras. Paggising sa umaga, nasa bukid na. Pagdating naman sa gabi, ay hihiga na lang. Magkukwento lang ng konti, tapos matutulog na. Parang walang kasama sa bahay. Parang hindi na kayo nasanay kay Itay. Alam niyo namang masipag si Itay. Ano pa nga ba ang asahan niyo sa kanya? Kundi ang magtrabaho na magtrabaho. Ano pa sana ang dahilan? Para magtrabaho ng magtrabaho. Dadalawa na lamang kaming kumakain. At kahit hindi na siya magsaka, may mga magsasaka naman tayong sumasaka ng lupa natin. May pensyon naman ako mula sa retirement ko sa pagtuturo. Bakit pa sana siya magpapagod ng magpapagod? Hindi yun pagpapagod, Inay, kundi libangan ng Itay yun. Kaysa naman pumirmi sa bahay nang wala siyang ginagawa, o di pupunta na lamang siya sa bukid. Kaya huwag na kayong magtampo kay Itay. Umuwi na lamang kayo doon para naman may makasama ang Itay. Bakit? Ayaw mo ba akong naririto sa bahay? Ha? Panhu, Inay, hindi naman sa ganun. Kaya lang, wala nga kasama ang Itay ko doon. Sinong kakwentuhan niya ngayong gabi kung iniwan niyo siya sa bahay? Ayun na nga Kahit iwanan kong mag-isa doon ang Itay mo, okay lang yun. Dahil kahit naman naroon ako kibuit dili ako noon. Uuwi lamang ako sa bahay kung susunduin ako ng Itay mo dito. Apo, kumain ka pa. Dinamihan ko ang niluto kong tusino. Alam kong paborito mo yan Kayo po, Lola. Kumain na po ba kayo? Plano ko sanang hintayin ka Kaya hindi ako nakisabay sa mami mo nung kumain. Kaso, 8:00 na, wala ka pa rin. Ginutom na ako. Kaya kumain na ako, hindi na kita hinintay. Teka, wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Tanghali na Day off ko po ngayon, Lola. Kaya pala. O sige, kumain ka ng kumain at ipagsasandok pa kita. Elsa! Elsa! Mami, bakit po? Bumaba ka dyan at mag-igib ka ng tubig at maliligo pa ako. Teka apo. Bakit? Wala na bang tubig? Nawala na naman po, Lola. Malamang schedule ng barangay natin na mawala ng tubig ngayon. Elsa, ano ba? Umigib ka na habang wala pang masyadong tao sa gripo. Opo, Mami, nandyan na. Teka muna. Kumakain pang anak mo Apo, ubusin mo muna yung pagkain mo. Tinatawag na po ako ni Mami Ano ka ba, Elsa? Kanina pa kita tinatawag Teka muna. Kumakain pa tong anak mo kaso nga ho, nagmamadali ho ako, Inay. Tanghali na, naririto pa rin ako sa bahay. Ano ka ba naman, Perla? Kumakain pa siya. Wala akong pakialam kung kumakain pa siya. Kung bakit kasi ang bagal-bagal kumain. Kahit kailan, tamad ka talaga. Sige na, kumilos ka na at babaya darami na ang taong iigib. Gigising ko lang po, Mami. Ganon. At nangangatwiran ka pa. Bakit kasi ngayon ka lang nagising Ano ba sa tingin mo, sa sarili mo? Senyorita, wala tayong tubig, kaya mag-igib ka. Babalik naman kaagad ang tubig Ano ba naman yung hintayin mo na lamang na bumalik ang tubig?
Ano? Maliligo pa nga ho ako dahil pupunta pa ako sa grocery. Ay may kahira ka naman sa grocery bo. At may mga sales girl ka naman doon. Ano ba naman yung hintayin mong bumalik ang tubig para hindi na mapagod tong anak mo sa pag-igib ng tubig? Basta. Kailangang mag-igib ng tubig si Elsa ngayon para makaligo na ako. Sige po, Lola. Iwanan ko lamang kayo saglit para makaigib na ako ng tubig para makapaligo na ang mami ko. Perla anak, ano ka ba naman? Hanggang ngayon pa ba ganoon pa rin ang trato mo sa anak mo? Nasasaktan mo na ang apo ko. Hindi niya ipinapakita pero alam ko, nasasaktan mo na ang damdamin ng apo ko. Abay, dapat na masanay na siya. Ba't anong klaseng katwiran yan? Hindi ka ba naawa dun sa bata? Hindi na ho bata yun, inay. Dalaga na nga Bakit nga ba? Hanggang ngayon, isinasaktan mo pa siya. Mabait namang bata si Elsa. Sinasaktan ko ba yan? Nakita niyo ba na sinuntok ko? Nakita ba ninyong sinaktan ko? O baka naman, gumagawa na ng kwento ang babaeng yon at nagsumbong na naman siya sa inyo. Ano ho? Hindi nagsusumbong ang anak mo. Ako mismo ang nakakasaksi kung paano mo siya tratuhin. Alam ko. Nagsumbong na naman ang babaeng yon. Hindi ko naman sinasaktan Hindi mo nga siya literal na sinasaktan, pero damdamin niya ang sinasaktan mo. Bakit ako? Hindi ho ba ako nasasaktan? Ayun! At lumabas na naman sa bunganga mo yan. Anak, hanggang kailan ka ba magpapatali sa nakaraan, ha? Hanggang kailan? Matagal na yon. Wala kayong karapatang sabihin yan. Dahil hindi kayo ang niloko. Hindi nga ako ang niloko, pero nakikita ko na hanggang ngayon ay apektado ka pa rin ng nakaraan. Walang kasalanan ng bata. Huwag mong idamay ang bata. Tama na po, inay. Apo niyo lamang siya. Samantalang ako ay anak ninyo. Matuto naman kayong magbalanse ng mga bagay-bagay, inay. Hindi yung siya lamang ang kinakampihan ninyo. Samantalang ako ang naagrabyado. Oh, bakit ngayon ka lang dumating? Late na ako. Pila na po sa may poso. Ang dami-daming tao, mami. Paano naman kasi? Sinabi ko nang umigib ka, pero nakipag-diskusyon ka pa sa akin. Tamad ka talaga. Mami! Makaalis na ka. Wala nang ginawa kundi mga twiran. Visit? Lola, bakit ho ganun lagi si mami sa akin? Lagi na lamang siyang galit sa akin. Apo, pagpasensyahan mo na ang mami mo. Mainit lamang ang ulo niya. Huwag ka nang umiyak. Ano? Hindi ako iiyak, Lola. Nasasaktan ako sa trato sa akin ng mami ko. Bakit nga ba laging nagagalit ang mami, ha? Kasi po, Lola, wala akong maalalang sandali na hindi siya nagagalit sa akin. Hindi naman siya ganun sa ibang tao, ah. Maganda naman ang makikitukoy sa iba. Pero kung ako nangarap, laging nakaangil. Kaya naisip ko tuloy na
Mag-aapon lamang ako ni Mami, Lola. Lola, matanong ko nga kayo. Ampon nga lang ba ako ni Mami? Apo niyo ba ako talaga, Lola? Apo niyo ba ako? Ha? Eh, naku, apo. Eh, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit gano'n ang trato sa akin ng Mami? Muna nang magkaisip ako. Gano'n na ang trato sa akin. Konting pagkakamali ko lamang. Agad-agad nagagalit. Madalas, kahit wala naman talagang ginagawang masama, ganun pa rin. Pinapakitaan ko na siya ng maganda. Nagagalit pa rin. Hindi man niya sabihin sa akin, ramdam ko na nasusuklan siya sa akin, Lola. Di ba ako mahal ni Mami, ha? Nasusuklan ba sa akin si Mami, Lola? Kulang na nga ho niya akong palayasin dito eh. Ay, yun ang huwag na huwag gagawin ng mami mo. Dahil ako ang makakalaban niya. Lola, Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Oh, kanina ka pa tahimik ka na. Bakit ka ba tahimik na tahimik ka? May problema ba? Tatanungin mo pa. Ano, bakit nga ba? Masama ba ang magtanong? Magtatanong ba ako kung alam ko na ang sagot? Eh, kasi ikaw, Ano nga? narinig kong sinabi mo na wala akong karapatan sa'yo dahil kabit lang ako. Sinabi ko ba sa'yo yun? Oo, Ikaw naman ako. Pagpasensya mo na ako. Kasi lasing ako noon eh. Lasing ako kagabi. Hindi ko alam nung sinasabi ko. Kaya pasensya ka na. Pero ang totoo naman hindi ko maalala na sinabi ko ang mga yun sa'yo. at ano ang gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling ako? Na gumagawa lamang ako ng kwento? Oo na. Kung nasabi ko man sa iyo yun, pagpasensyahan mo na ako. Talagang hindi ko alam ang mga sinabi ko kagabi. Ang totoo niyan mas mahal na nga kita kaysa doon sa asawa ko. Oo. Talaga? Oo. Kung hindi nga lang sa mga anak ko, hindi ko na uuwihan yun. Dito na ako sa bahay mo. Gusto ko nang hiwalay ng babae yun. Masyadong bungangera. Talaga? Mas mahal mo ako kaysa sa asawa mo? Oo, maliwala ka. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Siya nga pala. Saan ka ba galing kagabi? Bakit ka ginabi? Hindi mo sinabi ko naman sa'yo noon. Medyo malayo ang bahay ni Paring Paing. At isa pa, bihira ang sasakyan doon. Kailangan ko pang maghintay ng ilang oras bago ako makasakay. Nako, ikaw naman kasi, hindi mo tinupad yung pangako mo na ibibigyan mo ako ng motorsiklo. Huwag kang mag-alala. Ilang araw na lamang,
At makakabili na tayo ng motorbike mo. Oh, yan. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Mahal na mahal mo ako. Bango-bango talaga ng asawa ko. Ay, nako. Halika nga rito. Isang muna. pa. Ganon? Pag-is nga. Talaga ha? Oh, aalis ka na? Opo, Mami. May viewing kasi kami ngayon sa kabilang bayan. Kaya maaga akong papasok. May nakakalimutan ka yata. Ho? Oh, tingnan mo ito. Nagmamaang-maangan ka pa. Ano pong nakalimutan ko? Narito naman po sa bag ko ang cellphone at wallet ko eh. Ang pera ko, hindi mo pa ibinibigay sa akin. Sumahod ka na kahapon, hindi ba? Hindi pa ho, Mami. Delay nga po ang sahod. Sinungaling! Hoy, babae, baka nakakalimutan mo, ako ang nagpapalabot sa'yo. Kaya ibigay mo ang nararapat para sa akin. Hindi ka nga umuupo ng bahay Pinagdadamutan mo pa ako. Mami! Apo, naririto ka pa. Akala ko ba papasok ka na? Teka, bakit namumugto yung mga mata mo? Pinagalitan ka na naman ba ng mami mo? Ha, Apo? Lola, magtapat na kayo sa akin. Talaga ho bang anak ako ni Mami? O ampun lamang niya ako? Elsa? Tapatin niyo ako, Lola. Anak nga ba ako ni Mami? O ampun ako? Pambihira ka naman, Apo. Kung ano-ano ang tinatanong mo. Siyempre, anak ka ng mami mo. At apo kita. Hindi ka ampon. Bakit kung anak ako ng Mami ko? Bakit lagi siyang nagagalit sa akin? Anong dahilan? Ha, Lola? Yan ang gumugulo sa aking isipan Mula pagkabata ko hanggang ngayon, laging galit. Kayo nga ang nasa kalagayan ko. Kung ano ang iisipin niyo, ha, Lola? Masakit para sa akin. Masakit. Masakit. That pen. How lucky am I to have you, baby. Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you. I just wanna love you through so. Ano? Tinanong mo ang lola mo kung anak ka talaga ng mami mo? Oo, Romy. Nagtatakan talaga ako kasi sa pakikitungo ng Mami sa akin. Anong sagot ng lola at lolo mo? Anak naman daw niya ako ni Mami. Oh, yun naman pala Madaling magsinungaling. Dahil ipinagkakaila ng mga kinikilos ni Mami ang sinasabi nilang anak ako. Yung mga trato sa akin, parang hindi niya ako anak. Paano naman kasi? Lagi siyang galit. Kaya naiisip ko tuloy,
Ampun lamang ako ng mami ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanag. Totoo kaya ang sinabi ni Elsa na siya ay ampun lamang? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.